Magandang araw mga manay. Gagawa naman tayo ngayon ng dessert na pwedeng-pwede nyong gawing business or pang negosyo. Napaka-crispy at napakadaling gawin lang nito dahil free ingredients lang ito kaya napakadaling sundan na kahit mga bata ay kayang-kayang gawin ito. Para sa recipe na ito gagamit lang tayo ng 1/3 cup ng mani. Sinangag ko na ito or roasted na siya. Ang ginamit ko ay hubad na mani. Ibig sabihin wala siyang balat. Durugin natin ito gamit ang rolling pin or kahit anong matigas na bagay basta malinis. Tapos lalagyan ko ng 1/2 cup or 100 grams ng brown sugar. And then haluin lang natin. Then balutin na natin ito gamit ang lumpia wrapper. Hahatiin natin ang isang pirasong wrapper para ma-maximize or madami tayong mabalot. Sa pagbabalot naman bahala na kayo kung gusto ninyong maliit pero mahaba or maiksi lang. Depende lang kung gaano kahaba o kalaki ang gagawin mong peanut roll. Tapos gagamit tayo dito ng water na pinakapandikit natin sa pagbabalot. Balutin natin ito ng ganito. Kung gusto mo naman na pare-parehas ang laki ng iyong peanut roll ay gumamit ka lang ng kalahating kutsarita bilang panukat para talagang pare-parehas ang timbang at laki. Tapos i-lock natin para hindi talaga sila maghiwalay. So ayan mga manay, nabalot na natin ang lahat ng ating mga peanut rolls. At next step naman ay iprito na natin ito. Magpainit na tayo ng mantika, tapos pag mainit na iprito na natin ang mga peanut rolls. Iprito na natin ito lahat at sa pagluluto nito ay haluin lang para hindi masunog sa ilalim at para pantay ang kulay o pagkakaluto ng mga peanut rolls ninyo. Maglalagay tayo dito ng sugar habang niluluto ito kahit mga 1 tablespoon. Pwede kayo magdagdag kung gusto nyo medyo makapal ang coating or arnibal ng inyong peanut roll. Tuloy-tuloy lang ang paghahalo para hindi masunog ang ilalim at para hindi mapai ang kalabasan nito. Kung gusto mo naman na crispy talaga, medyo papulahin nyo pa ang pagkaluto. Pag ganito na ang kulay pwede na ito. Hangguin natin at patuluin ang mantika. Ayan na nga mga manay, ang ganda ng kulay niya. Okay, sa topping naman optional lang kung gusto mo maglagay ng topping. Pero make sure na kung maglalagay ka ng topping dapat ilagay mo ito habang mainit pa or bagong prito ang rolls mo para dumdikit siya. This time gagamitin ko ng sesame seed, optional kung gusto mo maglagay. So antayin natin ito na lumamig o mag-cool down para malaman mo na crispy talaga siya. So ayan, malamig na siya at tingnan natin kung crispy talaga siya. Yan. Oh? Crispy na siya mga manay. So ayan, sana nagustuhan ninyo ang recipe ko for today. Pwede mo itong gawing pang negosyo o kung hindi naman ay pang himagas o dessert para sa pamilya. Ilagay mo lang sa isang lalagyan na hindi sisingaw para ma-preserve ang crispiness. Seal mo na lang para sa tuwing kakain ka nito, crispy pa rin. Try mo na lang gumawa. Sana po ay magustuhan nyo. At sana makatulong din. Salamat sa panonood nyo.